Praise God. Are you happy to be in the house of the Lord? Masaya, no, mga kapatid? Praise God. Glory to God. Amen. Maaari ba muna nating awitin yung kantang Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be running sanctuary for you. O Lord God, dumulog tayo sa isang panalangin, mga kapatid. Hallelujah, dakilang Diyos. We are truly blessed and happy to be in your house, O God. Ama, narito kami muli hindi sa aming mga sariling kagustuhan, Ama. Ikaw ang nagtakda nito before the foundation of the world. You saw this point in time na kung saan ang mga pinili mo yung magtitipon-tipon sa dahong ito na mag-aaral ng mga banal mong salita. Lord God, pinapaubaya po namin sa iyo ang lahat ng mga dalahin po namin, Ama. We don't want to worship you with any burden in our hearts, O God. We want to give everything to you, O God. Sa iyo lahat ng ito, Lord God, wala kaming pwedeng ariin na sa amin, Lord. Ikaw ang author ng aklat na ito. And being the author, O God, we seek your assistance, Panginoon Diyos. We seek your help. Gabayan niyo po kami, O God. Gabayan niyo kami sa araw na ito, sa aming pag-aaralan, O Lord God. Walang pinakamainam sa lahat, Panginoong Diyos, kundi ang mag-aralan ng mga banal na salita, O God. Hallelujah, Lord God. You guide each and every one. You guide this little servant of yours, O God. May you continue to bless him. You know how difficult, anong hirap, Panginoong Diyos, kung paano gumawa na isang mensahe, kung paano maglatag, Panginoong Diyos. Subalit, we are not just basing it on our own skills, Panginoong Diyos. Hindi ito sa aming sariling kakayanan, kundi sa kakayanan mo na siyang nag-akda ng lahat ng mga salitang ito, O God. Ama, patubayan niyo mga katagapakinig, bigyan kami ng mabubuting kaisipan, mabubuting puso, na handang tumalima sa mga banal mong salita, O Lord God. O Lord God, we praise you, Lord, we glorify your holy name. Ito po ang samot panalangin namin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Habang tayo nakatayo, let's turn our holy books to dalawang verses ito. Unahin na natin yung nasa Ephesians. Ephesians 1:11. Sabi ito, in whom we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his will. Sa Tagalog yun ay, tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalagan na niya tayo nung una pa, ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Tumungo tayo sa isang very, very familiar verse, Romans 8:28. So, yung pagkilos pala ng Diyos ay according to the own purpose of His good will, sabi niya sa Ephesians 1. Ngayon sa Romans 8:28, ang sabi niya rito, and we know, dapat pala alam natin, we know that all things work together for good to them that love God. How many here loves God? Amen. Diba? Lahat tayo iniibig natin ng Diyos. So kung iniibig natin ng Diyos, dapat alam natin ito na all things work together for good to them that love God. To them who are called according to His purpose. May we all be seated, brothers and sisters. Sabi ng Ephesians, we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose, so may layunin pala siya, of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So wala siyang pinagbasehan, wala siyang pinagtanungan. Ito ay bunga sa kanyang kaisipan, bunga sa kanyang sariling kalooban. At sa Romans 8:28 ang sabi doon, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Nais kong humugot ng teksto sa isang nabasa ko sa mensahe ng propeta. Dito natin kukunin ng pamagat at ang teksto. Sabi niya sa reproach for the cause of the word. Sabi niya, and mamakinig tayo mga kapatid. Sabi niya, God
as a time and a reason for that time to fulfill all His work. God knows just exactly what He's going to do. Iniwala ba kayo? Alam ng Diyos yung ginagawa niya. And we don't. We just have to receive it as He give it to us. But He knows. And there's nothing going to go wrong with that. He has planned to do. So hindi pala pwedeng magkamali ang ating Diyos. It all has to come about. Okay? Sabi niya, there has to be sometimes rugged and hard things to only bring out the real nature of that object. You know, rain is born, yung ulan daw, ay pinanganak sa isang jagged, rugged, lightning-strode, thundering skies. And if we didn't have rain, we wouldn't live. But you see, what it takes to bring rain, thunder, lightning, flashing, anger, and out of this come rain. So, ibigay pa siya ng isang limbawa. Sabi niya, a seed must die, rot, corrupt, smell, kailangan mabulok yung itong binhi na ito. Sabi niya, kailangan mamatay ito, and go back to the dust of the earth in order to bring forth new life. Sabi ba niya, hinalimbawan siya, hinalimbawa niya yung ulan, hinalimbawa niya yung binhi. Ngayon, may hinalimbawa. Sabi niya, it takes the pounding of gold, turned over and over, back and forth, and pounded until all the dross is taken out of it. Not because it shines, because iron pyrite, what is known as fool's gold, shines like real gold. But you put the two together, you set them one side by side, you can hardly tell them apart. But put them together, you can tell it. And the beater always has to beat till he sees his own image reflecting in the gold. Eh sabi niya rito, sa pagpapatuloy nitong message niya, sabi niya, and God sets a time and has a purpose for everything that He does. May layunin pala siya, may oras pala siya, may time frame pala siya. There's nothing happen just accidentally. So walang aksidente sa harapan ng Diyos. To those who love the Lord and are called according to His calling. See, we are predestinated. And everything works just right for that because He cannot lie. And He said, that was so. But that everything has its time, its season, and it has its way. At sabi niya, and God is behind every move. God is behind every move. And sometimes you think that everything's going wrong. It's up to us. Those things are put upon us, trials and wanderings, is testing to see how we will react on an action. So nais kong humugot ng teksto dito at sa biyaya ng Panginoon, expound pa ito lalo. Yung sinabi niya na God is behind every move. Ang pamagat ng ating mensahe is God is behind every move. Siya ay nasa likod ng lahat ng bagay. At sabi niya, walang aksidente sa harapan ng Diyos. Do you believe that? At ang ating amang Diyos, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. May control siya sa lahat ng sitwasyon, whether we believe it or not. He is in total control of this world and the world to come. At alam nyo, magiging masaya, magiging maluwag sana ang buhay natin kung marirealize ng bawat isa sa atin yan. Walang lugar sana yung alinlangan, yung kalungkutan, yung pagpipigate. Kung marirealize mo lang na nasa kamay ka ng Diyos. Na kung ikaw pala ay pinili ng Diyos, inihanda niya na sa'yo lahat-lahat para sa'yo. Sino ba dito naniniwala pinili siya ng Diyos? So, sino dito nagsasabi na hinirang siya ng Diyos at itinalaga patungo sa buhay na walang hanggan? Sino dito naniniwala na ordained siya ng Diyos? Isipin nyo kung naniniwala kayo doon, na pinili pala kayo ng Diyos, dapat hindi maging mahirap isipin na lahat ng kakaharapin mo sa buhay na ito ay inihanda na ng Diyos para sa inyo, na may solusyon na siya agad. Dapat hindi maging mahirap yun because we are serving an omniscient God who sees start from start to end, eternity to eternity. So kung nakita niya pala lahat ng yan, dapat nakita niya rin na ito pala yung kakaharapin ng aking anak. And before you ever came to this world, may solusyon na pala siya doon. That's right. At kung kayo ay pinili ng Diyos, at itong Diyos natin sinasabi natin, the all-knowing God, ibig sabihin ng lahat ay itinalaga niya patungo sa lalong higit na mga bagay para sa iyo, dito man o sa mundong paparating. Na lahat ay naihanda na bago pa man tayo tumungtong sa lupang ito.
Wala pa tayo. Naihanda na, nakita na tayo ng Diyos, na nakita. Sabi niya, wala aksidente. So nakita niya na sa year 2014, February 14, 2014, na mga pinili ay tutungtong sa Qatar at mag-iipon-ipon na si Brother Alex dyan uupo. Diba? Si Brother Donald dun uupo. Siya yung mismo pagkakalatag natin na to. Nakita niya na in his foresight na walang aksidente na. Siguro iniisip natin, nagpunta ako rito according to my own purpose, according to my own will. Sarili ko, nagpunta ako rito sa Diyos. Pero actually, he saw that beforehand. Na bago pa tayo nakarating dito, bago pa nagkaroon ng molecule, ng atom, at kung ano-anong bagay sa mundong ito, na bago pa nilalang ang mundong ito, meron na agad inilalatag ang Diyos para sa atin. Isipin niyo paano isang magulang na sa natural, bago pa ipinanganak yung anak mo, nag-iipon ka na ng gusto, maaaring mag-open ka pa ng bank account, pagbubukas mo siya ng bank account, mag-iipon ka pa, tapos ipagbibili mo siya ng mga kailangan niya mga damit, sabik na sabik kang ipaghanda siya, wala pa siya, mas mo agad. Wala ka pa, inihahanda niyo na ang lahat ng bagay. Isang halimbawa niyan, mga kapatid, alam natin na the Lamb was slain before the foundation of the world. So wala pang kasalanan pala, may solusyon na agad ang Diyos sa kasalanan. Wala pa yung mundo, hindi pa na-create yung mundo, so ibig sabihin, hindi pa nakikreate yung tatahan doon sa mundo, hindi pa na-create si Adan at Eva, hindi pa bumabagsak sila Adan at Eva, wala pa nga si Lucifer, nakita niya na lahat ng tao ay magkakasala, kaya gumawa na siya ng solusyon. And aren't you grateful for that? May solusyon pala agad ng Diyos sa ating mga pagkakamali, na naitalaga na pala agad ni Lord yung kasagutan sa kasalanan bago pala tayo magkaroon man lang ng kasalanan. May sagot pala siya sa lahat ng bagay. And He is behind every move, sabi ng ating propeta. So kung tayo pinili, hindi dapat mahirap paniwalaan na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating Diyos. Na He is in total control. At kung tayo ay pinili, mga kapatid, ang lahat ng bagay ay nakahanda, maganda para sa atin. Na kung tutusin lang, kung pakaiisipin natin, wala dapat lugar ang pag-aalala. Bakit ka mababahala? Alam mong nasa kamay ka ng Diyos. Anong ikakatakot mo? Gayong maliwanag naman na hawak ka niya sa mga kamay niya. Na yung buhay mo na yan ay galing sa Kanya. Hindi mo kailangan lumakad sa mundo nito na nanglulupaypay, nanghihina, nakasimangot, nanghihina. Kasi alam mo na nasa kamay ka niya eh. Ikaw ay nasa kamay niya at hawak niya ang buhay mo. Alam niya nakahandaan ang lahat para sa'yo. At kung marirealize lang natin yan bilang believers, mga kapatid, napakasimple sana ng buhay. Kung marirealize lang natin na siya pala ang may control sa buhay natin, life is so very, very simple. Kaya lang nagiging komplikado. Tayo nagpapakomplikado. Sabi lang kanina ng kapatid, masyadong maligalig daw ang tao. Kasi tayong mga tao, mapapride tayo eh. Gusto natin hinahawakan yung sarili nating buhay eh. At doon nagiging komplikado. Sa halip na ipabaya mo na lang sa Diyos, Lord, ikaw na umawak sa buhay ko. Unknowingly, ang ginagawa natin, inaagaw natin yung manibela sa Kanya. Tayo yung gustong kumontrol sa ating mga sariling sasakyan. Kung itong life na ito tuturing natin isang sasakyan, gusto natin kontrolin. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, siya ang magkaroon ng kontrol sa atin. Yun yung original na plano sana ng Diyos na magkaroon ng preeminence ng pamumuno, yung Diyos sa tao. Iwinala nating tao. At ngayon, nandito tayo sa church. We believe Him. Naniniwala natin, may faith tayo sa Kanya, pero paminsan-minsan, hindi natin napapansin. Inaagaw natin sa Kanya yung manubela ng ating mga buhay. Gusto natin tayo nasusunod. Gusto natin tayo kumukontrol. Pero hindi naman dapat ganun eh. Dahil God is in control of our lives. Tayong mga tao, madalas may mga ganap sa ating mga kung ano-ano mga bagay na hindi magaganda. And may tendency tayo malungkot. Pero kung maiisip mo lang na God is behind every move, walang lugar sa iyong pagkatakot. Kasi alam mo na, everything works together for good to them that love God. Hindi mo natin nakikita kasi tayong tao, literal lang pagtingin natin eh. Na God is working behind the scenes. Na kung matututo lang pala sana tayong hawiin yung curtain of time na ito, makikita mo na yung Diyos ko may kilos sa likuran. Na lahat ng ginagawa niya para sa atin pala. Masyadong limitado paningin natin. Doon tayo nakatingin sa literal na kapag may nangyaring hindi mabuti, ang tendency natin manlupaypay, malungkot, maguluhan. Kung matututo lang sana tayong lawakan ng pag-iisip natin, na yung Diyos pala,
nasa likod lang ng tawing ng orasan ito, at walang tigil sa pag-aalaga sa kanyang mga pinili. Na yung lahat pala na nagaganap sa mundo, mabuti man ito, masama man ito, ang lahat ng ito ay patungo sa purpose niya. Na kung makikita lang pala natin ang bawat kilos niya, matutuwa ka. Dahil lahat pala yun patungo sa ikagagaling mo. Isipin niyo, sabi nga ng Biblia, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, alam niya kung ilan ang buhok mo, alam niya kung ilang beses kukurap ang isang insekto. Sabi pa nga niya, di ba? Sabi pa ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 6, sabi pa niya, na yung mga ibon daw, hindi daw sila nagpapagal. Hindi sila naggumagapas, hindi sila nag-i-store sa mga bangan, pero hindi sila pinababayaan ng Diyos. Hindi sila pinagkukulang ng Diyos. Ibon lang yun. Ano pa yung mga tao na pinili pa ng Diyos? Magkukulang pa ba kaya tayo? Sabi niya, yung mga lilis, hindi ito nag-aalala sa kanyang daramit. Pero sabi niya, even Solomon is not arrayed in this kind of raiment. Sabi. Isipin niyo, sino ba sa atin na makapagdadagdag sa kinabukasan? Sino ba sa atin ang may hawak ng kinabukasan? We know who holds tomorrow. We might not even know what will happen next year. Sino ba sa atin na may plano na next year? Alam niya kung ano gagawin niya February, next year, ganito gagawin ko. Baka ngayon next week, hindi mo maplano eh. Baka ngayon bukas, hindi mo pa alam ang gagawin mo. Tama ba mga kapatid? Baka nga bukas, hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. Kaya ang problema kasi sa atin, we tend to get the control from our God. That is a basic truth. Hindi ito masyadong malalim na aral. Hindi ito yung mga mystery na pinag-aaralan natin. Ito yung napakasimple kung tutusin. That God is in control. Masyado tayong ma-pride eh. That's right. Ayaw natin bitawan yung control na yan. Gusto natin may solusyon tayo. Ganito solusyon ko dyan. Ganito kasimple yan. Susolusyonan ko yan. Ganito yan eh. Tapos pag hindi mo naman na-solusyon, anong bunga? Ikaw lang na-i-stress. Inago mo yung control sa Diyos, tapos ikaw ngayon ito na mo problema. Ano ba naman yon? Diba? Dapat ang attitude ay, Lord, sa'yo tong buhay na ito eh. Sa'yo galing ito eh. Dapat, alam ko, pag-ibig mo ang nananahan sa akin, kaya dapat wala akong dapat ipag-alala. Dapat tiwala ko ay buong-buo para sa'yo. Dahil mahal mo ko, pinili mo ko. All things work together for me because I love God. Diyan na nagsisimula maging masalimuotang buhay. Diyan na tayo nanghihina. Kapag nalagay tayo sa isang kondisyon na hindi maganda, pinipilit natin yung ating buhay, tayong kumokontrol. Ano kung, sabihin natin, yung mahal natin sa buhay ay nagkaroon ng karamdaman, kagaya ng patutuo ni Brother Philip, hindi ka magkakaroon ng anumang duda sa ating Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng alinlangan, ng panghihina. Because, alam mo, kahit na nagkasakit ang iyong mahal sa buhay, all things work together for good. Di ba yun yung mga patutuo ng ating kapatid, si Brother Philip? Sister Lani umuwi sa Pilipinas dahil sa kanyang mahal na tatay na may karamdaman. Di ba? Sa atin, limitado kaisipan natin. Yun ang nakikita natin eh. Pero we know that God is working behind the scenes. Minsan, ang church nito may kinakaharap ng mga issues. Pero ito ay pagsusubok lang sa atin para lalo tayong tumibay. Na pagkatapos ng lahat ng ito, we will be the mature church that God wants us to be. Magiging buong buo tayo na pwede tayo iharap sa Diyos na perfect, ito ang aking anak na lubos kong pinakasisinta. Na kung hindi pala mangyari itong pagsubok ito gaya ng ulan, ang ulan pala ginagawa sa isang thundering skies na magulo, kumukulog. Pero kung wala yun, hindi mabubuo yung ulan. Kung wala yung pounding, wala yung sinasabi kanina na going back and forth, turned over and over, hindi kikinang ang ginto. God has set a time and has a purpose for everything that He does. Kapag na-realize mo yun all things work, minsan magaan na lang kasi, minsan nung hindi pa ako mananampalataya, narinig ko na tong verse na to Pero ang dating sa akin parang ordinary religious talk lang. Para bang ipinapayo lang sa'yo para gumaan lang yung loob mo pero wala naman pala talagang katotohanan. Narinig ko na itong verse na ito nung ako hindi pa mananampalataya na anyway, Bible ito, kinukot sa'yo. So dapat you have to believe. Pero yung tunay na dating niya,
Hindi mo maramdaman. That's right, walang impact. Na all things work together. All things, lahat. Walang exemption. Mabuti man yung nangyayari sa'yo, masama man yan. Ang isang halimbawa niyan, si Joseph. Si Joseph, pinagmalupitan ng kanyang mga kapatid. Spiritual siyang tao. Meron siyang mga dreams. Sinasabi niya sa kapatid niya na ito ang mangyayari. And even his father, walang magawa. At siya ay itinapon sa hukay. At itong si Joseph, kung titingnan niya yung pagkakataon na yun, maaari niya sabihin sa sarili niya, kung karnal na kaisipan lang pairalin, Lord, naglingkod naman ako ng tapat sa iyo. Anong ginagawa ko rito sa hukay na to? Bakit ako nakahulog dito? Anong kalooban mo para sa buhay ko? You see? Kasi hindi lang yon. Nung makaawon siya doon, ibinenta siya bilang isang alipin. Wala naman siguro magsasabi sa atin na isang magandang bagay yung inihulog ka ng kapatid mo. Na magandang bagay yung ihulog mo yung kapatid mo sa hukay. Wala magsasabi sa atin na maganda yung maibenta ka bilang isang alipin. Pero lahat pala ng yon, God is working behind the scene. Na kung hindi pala nangyari yun, hindi wala siyang access papunta sa lugar ni Paraon, hindi magkakaroon ng mag-giveaway para mag-interpret siya ng dreams. Na kung hindi pala niya na-interpret yung dreams, hindi siya mailuluklok sa second in command kay Pharaoh. Kung hindi pala siya mailulok second in command kay Pharaoh, wala siyang magiging access sa mga kamag-anak sa pamilya niya. Dahil yun ang nagbigay na access para sila ay magkabalikan ulit yung kanilang relasyon. Kasi kung ang nakikita lang natin, kung tayo si Joseph at ang nakikita lang natin yung hukay na yun, na nandun pa sa hukay, hindi mo nakikita na behind the scene, sa future pala, may magaganap pala sa buhay mo. Kung uminto ka sa hukay, hukay lang nakita mo. Ang ganda lang yung makikita mo. Pero kung nagtiwala ka sa Diyos at kagaya ni Joseph na he just let it flow, let it go. Talagang hindi siya nanghina. Ibinenta man siyang alipin, nagtrabaho man siya ng alipin. Pero that gave way para maganap yung kalooban ng Diyos sa buhay ni Joseph. At isang katunayan, mga kapatid, na ang buhay ni Joseph ay talagang God is behind every move. Yung buhay niya tumitipo kay Jesus Christ. Walang kahit sino sa atin na pwedeng sadyain yun. Pwede mo bang sadyain na si Joseph, he was betrayed by his brothers. Kagaya ni Jesus Christ. Jesus Christ was betrayed by his so-called brothers. Ibinenta siya sa ilang pieces ng silver. Ganon din si Jesus Christ. Si Jesus Christ naluklok sa kanan ng Ama. Si Joseph naluklok sa kanan ni Pharaoh. Na kapag dumadaan si Joseph, tumutunog ang mga trumpeta. Ganon din si Jesus Christ. Si Joseph ay pinakamamahal ng kanyang ama. Ganun din ang ating Panginoong Jesucristo, pinakamamahal ng ama. Pwede mo ba sadyain yun? Even Joseph could not deliberately act on that. May Diyos na gumagabay sa buhay ni Joseph, at si Joseph, tuloy-tuloy lang sa kanyang buhay, hindi niya namamalayan, may ginaganap pala siya. Ito yung ibig sabihin ng all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. We may not be able to know that. Si Joseph, ang nakikita niya lang, hukay lang. Malalim. Hindi niya nga makita yung taas. Pero kung hindi yung katitingin, hanggang dun lang maabot mo. Pero behind the scene, God is working like a chess na talagang ang Diyos ang kumikilos. I-realize, mga kapatid, na madaling magpuri sa Diyos kung lahat ng bagay na nagaganap sa atin ay puro mabubuti. Pero magkakasubukan tayo kapag may nangyaring hindi mabuti at nakuha mo pa rin pumuri sa Diyos. That is perfectly alright. Pero, minsan may mga nangyayari, doon na nagkakatalo between a true believer and a believer, na kapag may nangyaring hindi maganda, mananatili ba siya sa salita? Like Job. Kung kagaya ka ni Job, na despite everything that has happened to you, nanatili ka pa rin matatag, praise be to God. Kapag kami suliran niya, dito na pumapasok yung kaisipang, susolusyonan ko to. Ito ang solusyon nito. Ganito ko gagawin to para masolusyonan ko. At kapag hindi mo naayos, Lord, bakit mo ko pinabayaan, Lord? Ikaw ang kumuha sa manibela ng Diyos Tapos sihisiin mo ang Diyos. May isang magandang aral na makikita tayo sa buhay ni Ruth. Basahin ko na lang, mga kapatid, yung sinabi sa Ruth 3:18. Isang napakagandang aral nito.
Hindi ko na bookmark, sorry. Ruth 3:18. Let's see what is written in Ruth. Nakita niyo na mga kapatid? 18. Then said she, sit still, my daughter. Ang nagsasalita dito si Naomi. Kausap niya si Ruth. Until don't know how the matter will fall. For the man, referring to Boaz, will not be in rest until he have finished the thing this day. Ang payo ni Naomi kay Ruth, sit still. Hintayin mo, relax. Hintayin mo kikilos si Boaz. Huwag kang aligaga, huwag kang kikilos-kilos, huwag kang isipin nyo, yun ang kalagayan natin. Sit still. Hintayin nyo na kumilos. Ang ating Diyos, He will not be in rest, referring to Boaz, until He has finished with His work. Amen. Perfect type natin, mga kapatid, na ang ating kinsman Redeemer, which Jesus Christ will not rest until maganap niya sa atin yung kalooban niya sa ating mga buhay. Di siya hihinto hanggang hindi niya nagagawa yung layunin niya sa buhay natin. So, ang naging pagkilos lang ni Ruth, alam niyo ano? Kailangan niyang humimlay sa paanan ni Boaz. Yun lang. Hindi niya kailangan gumawa ng kung ano-ano. And Boaz will do the rest. We just do our part and God will do the rest. Kailangan lang magpasakop si Ruth kay Boaz. And that's it. Boaz has done everything. Sa akin mga kapatid, this is a great scripture pagdating sa eternal security. Anong aalalahanin mo? When God has everything in His hands. Na wala pala siyang tigil sa paggalaw, na siya pala, sabi ni Naomi, sit still, be still. And I will be still, and know you are God. Kinakanta natin, dapat sana may impact sa buhay natin yan, ano? When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, and know you are God. You see, kung alam mo na siya yung Diyos, you will be still. Sabi niya sa binasa ko kanina, there's nothing happen just accidentally to those who love the Lord and are called according to His calling. See, we are predestinated. Yung word na predestinated, minsan, sobrang common na sa atin, nawawalan ng lasa, pero dapat di mawalan ng lasa yan. Dapat we must always remember that we are predestinated. Pag sabi predestinated, tinalaga ka na ng Diyos. At kung itinalaga ka ng Diyos, may dapat ka bang alalahanin doon? Hindi naman ikaw ang nagtalaga. Hindi aksidente ang mga nagaganap sa atin. Everything is just working out right. God is behind every move. Na hindi mo kailangan maghanap ng solusyon. God, ibigay mo sa Diyos and He will take care. Isang example, maaaring may binata o dalaga rito sa church na nagsasabi, Lord, tagal ko na naghahanap ng mapapangasawa, di mo pa rin ako binibigyan ng mapapangasawa. Tagal ko nang walang girlfriend, walang boyfriend, pero parang walang bibigay sa akin, Lord. Akala ko ba mahal mo ako, Lord? Sabihin ko sa inyo, hindi mo problema yan. Dahil kung naniniwala kang pinili ka ng Diyos, dapat isipin mo rin na may itinalaga siya para sa iyo. Na the more kumikilos ka sa sarili mo, the more lang nagkakaroon ng aberya. Kailangan mo lang pala, sit still and relax. And while you are waiting for that blessed lady, for that blessed man, while you're waiting for her, sit and relax. Dito ka sa church, mag-ibigay mo yung sarili mo sa Diyos, magpuri ka sa Diyos. Hindi ka dapat magmukmok na, Lord, tanda-tanda ko na, single pa rin ako. Bakit kaya hindi natin ihintayin yung ibinigay sa atin ng Diyos? Kasi pag dumating yung time na yon, walang makakapigil. Kasi, halimbawa, let's say for example, imposible sa kaisipan mo, halimbawa yung talagang itinalaga sa iyo ng Diyos, nasa Pilipinas pa. Imposible ba na sa Diyos na dalhin siya rito? Aba, kung kinakailangan pahirapin yung buhay ng babaeng yan o lalaki yun para lang mapilitan siya mag-abroad, gagawin ng Diyos yan. Don't you realize that? God is behind every move. Hindi dapat mahirap isipin to. We're not talking about great mysteries of the Godhead, of the serpent seed. We're talking about simple things that we tend to forget. Kung yung Diyos may tinalaga na nasa Pilipinas pa,
Hintayin mo, darating yun. At kapag dumating yun, hindi mo na kailangang mag-isip pa ng kung ano-ano. Hallelujah. Amen. Praise God. At kahit gaano ka pa katorpe sa babae, sabihin ko sa'yo, pag dumating yung tamang babae para sa'yo, lahat ng lakas ng loob na kailangan mo, ibibigay sa'yo ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kung yung mga ibon nga hindi niya pinababayaan, tayo pa, na mga pinili niya, ano natin dapat ipag-alala? Isipin niyo yung nangyari kay Ruth. Let's take Ruth again for example. Si Ruth, may una siyang asawa. I forgot his name. May una siyang asawa na anak ni Naomi. May una siyang asawa, namatay yun. Isipin niyo kung anong lungkot kaya kay Ruth yun. Namatayan siya na asawa. At hindi lang yun, nagkaroon ng kagutuman sa Moab. Pero isipin niyo, yung pagkamatay ng asawa ni Ruth at yung kagutuman sa Moab, yun ang nagtulak sa kanila para bumalik sa Israel. At yun ang nagtulak sa sitwasyon para makilala ni Ruth si Boaz. God is behind that famine. God is behind the death of his former husband. Yung Diyos ang nasa likodan, mahirap man nating isipin, pero He knows everything. Sabihin ko sa inyo, kung kinakailangan pabagsakin ang ekonomiya ng Moab para lang ang isang pinili makalabas doon, gagawin ng Diyos. Hindi posible yun. And I just realized, yun ang nangyari kay Brother Perry. Kung kinakailangan magkaroon ng recession, tama Brother Perry? Magkaroon ng recession sa Japan na isang superpower na nation, gagawin niya yun for the sake of one elect. You realize how important we are? Kung kinakailangan pabagsakin ng Moab para kay Ruth, dahil yun na nagtulak kay Ruth para umalis at mamit si boss, kung kinakailangan gawin yan, gagawin yan. He will do that. Why not? Sana ma-realize natin ang purpose ng message na ito ay upang lalo tayong lumakas sa ating pananampalataya at huwag nating ma-overlook lahat ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Na it's about time we become more sensitive with God's working in our lives. Maging sensitibo tayo na may kumikilos ang Diyos, dapat nakita natin. And we may not be able to understand it at first, pero alam mo, God is behind every move. At nang sa gayon, lalo tayong magpapasalamat sa Kanya. Yun ang purpose ng message na ito. And mga kapatid, imay-himayin palalo natin ito. May mga tagpo sa Biblia na magpapatunay na God is behind everything. Kagaya nung kanina binanggit natin si Joseph. Si Joseph is just one example and there are still a lot more. Tingnan natin ang isa, si Moses. May utos, lahat ng lalaking sanggol papatayin. And sila Jochebed, mother of Moses, hinawakan lang nila si Moses, tinago nila for 3 months. Thinking na maitatago nila, pero pagdating ng 3 months, siguro nag-decide na rin sila na kailangan nilang bitawan ito si Moses dahil sooner or later, maaring makita siya. So, kailangan ipaano siya sa ilog. Isipin niyo mga kapatid, walang, kung ito lang ang pairalin natin, anong wisdom meron yun? Parang walang ka-logic-logic. Ikaw, iniiwas mo siya kay Paraon dahil papatayin siya ni Paraon, pero pinaagos mo naman siya sa ilog, na kung saan sabi ng propeta, that is a crocodile-infested river. Ayaw mo siyang mamatay kay Paraon, pero may mga alligator, may mga buhaya doon. Gusto mo bang mamatay siya sa buhaya? Kasi kung itong pairalin natin, pero naniniwala ko Diyos ang naglagay sa kaisipan ni Jochebed. Naakbang na yun, na kailangan ipaanod sa dagat, sa ilog. Hindi nga siya mamamatay kay Paraon, pero naniniwala ko mga kapatid, na kung paanong itinikom ng Diyos ang bibig ng leon sa panahon ni Daniel, hindi imposible na itikom kahit may makakitang buhaya doon, magsisit still and relax din yung buhaya na yon. Hindi niya gagalawin si Moses na nakahiga at palo. Bawat agos ng ilog, bawat bunggo ng basket, bawat liko ng basket, Diyos ang may kontrol nun. Kung may layunin ng Diyos kay Moses, walang makakapigil doon. He is the deliverer. He is predestinated to be the deliverer. And no one can prevent that. Walang makakapagpigil nun. Not even the Pharaoh, kahit gaano pa si Pharaoh kakumbinsido na kailangan patayin lahat. No one can stop that. Hindi niyo ba nakikita yung sarili niyo kay Moses? May ginawa ba si Moses sa mga tagpong yon? Nakahiga lang siya.
And I just realized, mga kapatid, baka ganun ang kailangan natin gawin. Kailangan lang nating humiga, magpatianod sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kung si Moses nagpapasag doon at tumalon mag-isa sa ilog, kung may ganun siyang kakayanan, then tapos ang buhay. Tapos ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Yun ang kailangan natin gawin, maging like that baby Moses. Be still and know that He is God. Ang Diyos ang may hawak sa munting basket na yun. At nagkataon lang ba, mga kapatid? Kasi dinami-dami naman ang pwedeng makapulot kay Moses, yung anak pa ni Paraon ang nakakita. Is that just an accident? Coincidence lang ba yun? Na nandun si Pharaoh, nandun, may ginagawa siya sa ilog at nakita niya. At yung anak naman ni Pharaoh na, hindi man lang ba nag-isip, baka isa ito doon sa mga papapatay ng mga Hebrew children, dapat ito patayin. Hindi, imposible ba na kontrolin ng Diyos yung kaisipan ng kahit ng pinakamalupit sa mundong ito? Yung pulis nga na Pakistani, sabi kanina ni Brother Johnny, kinontrol yung kaisipan na kahit nagalit siya doon sa mga bago sa kanya, at pagkatapos si Brother Johnny, galit na naman ulit doon sa mga susunod sa kanya. Isabihin, isa lang ang pinaburan ng Diyos. Imposible ba na kontrolin ng Diyos yung kaisipan nung nakapulot sa kanya, no? Sabi ng Biblia, nagandahan sila. Nakwitan sila kay Moses. Inampon nila si Moses. Kaya nga mga kapatid, kung may pumipighati sa atin, dulog lang natin sa Diyos. Kapag may pumipersecute sa atin, idulog lang natin sa Diyos. Kahit pa yung puso ng pinakamalupit na CEO, na hari, na presidente, kayang palambutin ng Diyos yan. Nakita natin yan sa buhay ni Moses. At nagkataon lang din ba mga kapatid, na naghahanap sila na magpapasuso kay Moses, ang nakuha pa nila, eksakto, yung nanay pa ni Moses. God is behind every move. Meron namang mga Egyptian mothers doon, na may mga anak na pwedeng magpasuso. Meron namang ibang Israelites. Bakit? Yung nanay pa mismo ni Moses. Nagkataon lang kaya yun? Again, there's nothing that happens just accidentally to those who love the Lord and are called according to His calling. Walang aksidente dito. Hindi nagkataon lang na napili yung nanay pa. Si Satanas na siyang nasa likod ng lahat ng ito, walang kamalay-malay. Akala niya na isa niya na si Pero, walang kamalay-malay. Pero hindi niya namamalayan, ang pinapakain niya, yung kalaban niya, pinag-aaral niya yung kalaban niya, pinatitira niya yung kalaban niya, yung siya ay bahagi ng paglaki ng kalaban niya. At si Moses naman, sarap lang ng buhay. Pre-board and lodging, pre-accommodation, pre-schooling. Talo pa niya yung empleyado ng QP. Because God has provided that. Simple-simple lang ang buhay naman si Moses. He has just to wait for that time na tatawagin na siya ng Diyos. At si Pharaoh, iniisip niya, napatay niya lahat ng bata. Nagkataon lang ba na yung nag-iisang nakatakas? Yung pa mismo pala yung gusto niya talaga ipapatay. At nasa sarili niya pang bakuran. Hindi niya ba napansin yun? And even Satan has no clue about that. Walang pumalay-malay si Pharaoh na sa dinami-dami ng napapatay niya. Napapatay niya lahat pwera sa isa. Yung isa na yun, yung pa yung talagang deliverer. At naging bahagi pa mismo si Faraon para ihanda si Moses na magamit ng Diyos laban mismo sa kanya. So what's the point? God is behind every move. One more example, Jonah. Si Jonah naging so very disobedient sa kautusan ng Diyos. Pinapupunta siya ng Nineveh, pero ang pinunta niya, gusto niya pumunta ng Tarshish. Opposite. Tinignan ko kagabi sa mapa ito. Opposite siya. So parang gusto ni Noah, gusto niya magpakalayo-layo totally sa kalooban ng Diyos. Pero makakalayo nga ba siya? Sabi ng marami, backslider daw si Jonah. Pero sabi ng ating propeta, he is just perfectly carrying out God's plan for him. Amen. Ang utos sa kanya, pumunta siya ng Nineveh, aralan niya yung mga taga Nineveh. Naging disobedient siya. Iniisip pala ni Jonah na matatakasan niya yung Diyos.
Kaya sabihin ko sa inyo, kahit ikaw pa mismo ang tumakas, kung talagang pinili ka ng Diyos, hindi mo matatakasan yan. Not even you. Kung may layunin ng Diyos sa buhay mo, kahit tumalikod ka pa, isang beses, 2 beses, 3 beses, kung may layunin ng buhay ang Diyos sa buhay mo, wala kang magagawa, babalik at babalik ka, dahil pinili ka niya, attribute ka niya. Kailangan may sakatuparan yung plano ng Diyos sa buhay natin na ang tinakda niya before the foundation of the world. Hindi ikaw ang pipigil yan. Si Jonah naging very disobedient, inutusan siya pero ayaw sumunod. Kagaya din naman natin. We were very so disobedient in God's voice. Alam niyo, mabuti na lang, hindi yung disobedience natin ang tiningnan ng Diyos. Mabuti na lang, hindi yung kasalanan natin ang tiningnan ng Diyos. Kasi kung yun ang titingnan ng Diyos, judgment ang para sa atin. Wala tayong kaligtasan. Pero ang nakita niya, ano yung sinabi ng kanta kanina? He looks at your perfect picture without the spot or wrinkle. He didn't look at you from where you are. He looks from eternity. He looks from eternity. You have just been trapped in that body. You bypass your theophany. He said, you have not done it. Hindi siya nakatingin doon sa ginawa mo. Ang nakita niya, yung perfect picture, sabi nga natin, it's just like God holding a big camera. In his hand, he has the perfect image, perfect picture. Itong tinitingnan niya. Yun. Si Hilbert. Itong tunay na Hilbert eh. Yun. Negative lang yun. Ito, titingnan ko dahil dito siya babalik. Kasi mabuti, yun ang tiningnan ng Diyos kay Jonah. You see now, we are not just like Jonah. God could have looked at our faults, at our mistakes, kung anong ginawa natin in the past, pero hindi yun ang tiningnan ng Diyos. Kaya nga pag na-born again tayo, kinakalimutan ng Diyos ang lahat eh. Mula yung lahat ng ginawa nating mali, from the day we were born until ngayong punto na ito, kinakalimutan niya, God doesn't look at our faults. He looks at the perfect us. Yung us, yung tayo, nahaharapin niya sa eternity. All because of His omniscience. Sabi nga na Romans, for while we were yet sinners, Christ died for the ungodly. Sabi ng Romans. Kapatid, kung totoong may perfect image tayo, dapat lahat ng kilos natin patungo dun sa perfect image na yun. Dapat magpapatunay na may perfect image ka nga. Ang mahirap naman sinasabi mo, may perfect image ka, pero yung buhay mo, ganun pa rin kung paano nung dating hindi ka pa nabuborn again. Kailangan kung may perfect picture ka, patunayan mo na may perfect picture ka nga. Mahirap kasi kung kiniklaim mo na naborn again ka at may perfect picture ka, pero yung buhay mo noon ay pares pa rin sa buhay mo ngayon. There's something wrong. Baka naman talaga wala kang perfect picture. Baka wala ka naman talaga na-bypass sa theophany. Kinakanta-kanta mo lang pero hindi naman talaga pala. Maybe you are not part of eternity at all. Praise God. Okay. At mabalik tayo kay Jonah, mga kapatid. Everything was working according to the will of God. Isipin nyo, si Jonah, sumakay siya ng barko papuntang Tarshish. Ang Diyos nagpadala ng isang bagyo para ligligin yung laman ng barko na yon. Ngayon, yung mga tao dun sa barko, isipin nyo ginamit ng Diyos yung bagyo na yon at ginagamit din ng Diyos yung laman ng barko na yun. Dahil sila nag-usap-usap, sino kaya sa atin dito ang sumalangsang sa kanyang Diyos? At nagsapalaran pa sila, nagpalabunutan pa sila, sino kaya sa atin? At lumabas, si Jonah pa mismo. Nagkataon lang kaya yon na maging yung mga taong tagalabas, nalaman na siya pala yung may kasalanan dito. Kaya tinapon nila si Jonah sa dagat. Maraming naapektuhan sa bagyo na yon, pero ang purpose lang pala ng Diyos isang tao. Isipin nyo, kailangan mag-suffer yung lahat ng laman ng barko na yun para lang kay Jonah. Dahil si Jonah ay pinili. Think of it, ganun kayo ka-importante sa harap para Diyos. He won't care, God won't care kung may ibang laman yung barko na yun. All He need is just one elect. That's one elect. That's right. Amen. So, ang Diyos ay nasa likod ng bagyo. Yung Diyos ay nasa likod nung sapalaran na yon. At yung Diyos ay nasa likod din nung isda. Nagkataon lang ba na may malaking isda na dumaan eksakto sa pagkakahulog sa kanya?
At ang sabi ng propeta, at kung iisipin nyo, pwede naman kumilos ang Diyos sa mas natural eh. Mas kapanipaniwala, bakit isda pa? Pwede naman barko na lang ang padaanin niya. Pero sabi ng propeta, ito ang maganda sa sinabi ng propeta, God works in supernatural ways. Sabi niya, yung mga taga-Ninive pala, naniniwala na yung pating na yun, yung balyena na yun, mga idolaters kasi sila eh. Naniniwala sila na yung balyena na yun ay Diyos. Kaya hindi naging mahirap sa kanila na tanggapin na sinugo ng Diyos si Jonah kasi nakita nilang inuluwa ng balyena si Jonah. Isipin niyo to, kung right from the start naging masunurin si Jonah, sumakay siya ng barko papuntang Ninive, mangyayari kaya yung tagpo na yun? So even that, God is behind that move. Alam niya, inisip ni Jonah, tatakasan ko ang Diyos. Matatakasan ko siya, pero hindi niya alam. Even yung pagtakas niya, bahagi pa rin pala ng plano ng Diyos. Ginanap niya lang yung gusto ng Diyos para sa kanya. Yung mga taga-Ninive, nakita nila niluwa ng isang malaking isda, ginudiyos nila yung isda na yun. Isipin niyo kung barko ang dumating. Kung barko yung dumating, baka hindi nila saktan pa nila si Jonah. Pero yun ay bahagi pala talaga ng plano ng Diyos. He is just perfectly working God's plan for him. God is behind every move, kahit yung pagiging pasuwain ni Jonah. Praise God. Maraming tagpo talaga sa Biblia na magpapatunay. In fact, the whole Bible is showing us that God is in control of this world. Sino maaaring magbasa ng Acts 12? Kung ngayon natin ang isang tagpo sa New Testament, basahin natin at sundan natin mga kapatid. Brother Clive, pwede po bang pabasa ng Acts 12:1 patuloy? Intindihin natin yung buong kwento makatid kung paano itinakbo. 12. 12:1. Okay. 12:1. Nang panahon ngang iyaon, ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudyo, ay kanya namang ipinagpatuloy na huliin si Pedro. At noong mga araw ng mga tinapay na walang lebadura. Sa 4. At nang siya'y mahuli na niya, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y binigay sa tiga-apat na kawal upang siya'y bantayan, na inakalang siya'y hirap inakalang na siya iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Datapot ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa kanya. Sa 6, at nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabiring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagagapos ng dalawang tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay ng bilangguan. 7. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan at pinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Sa 8. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapa. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. Sa 9. At siya lumabas at sumunod. At hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang inisip niya nakita siya ng isang pangtai. Sa 10. At ng kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay ay nagsirating sa pintuang bakal na patungo sa bayan, na kusang nagbukas sa kanila, at sila'y nagsilabas at nagpatuloy sa isang lansangan, at pagdakay, umiwalay sa kanya ang anghel. Sa 11. At nang si Pedro ay pagsauliin ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalaman ko sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at niligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo.
Sa 12, at nang si makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na may pamagat ng Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nagsisipag panalangin. At nang siya tumuktok sa pintuang daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuway hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. Sa 15, at kanilang sinabi sa kanya, nahuhulog ka, datapad buong tiwala ni pinatunayan na gayon nga, at kanilang sinabi na iyo'y kanyang anghel. Datapad nanatili si Pedro ng pagtuktok, at na kanilang buksan, ay nakita nila siya, at sila'y nangamangha. 17. 17, datapot siya nang mahudyatan sila na kanyang kamay na sila'y tumahimik, ay sinaysay sa kanila kung paano inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya lumalis at napasa ibang Talon tayo, Brad, sa 23. 23. Sabi sa 23. At pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay ang kalwalhatian sa Diyos, at siya kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Okay, praise God. Si Herodes. Okay, i-dramatize natin ng konti yung mga pangyayari. Dito sa pagbubukas ng Acts chapter 12, patay na si James. You remember James, isa sa biggest names ng church at that time. Kung si Peter, si James, si John, the biggest names. At patay na siya. You can imagine, ano kaya ang impact nito sa church at that time? Namatay yung tinitingala nilang apostol. Ano kayang impact nito? At ngayon, hindi lang yun, si Pedro din nakip pa. Probably the biggest name in the church at that time. So, nawala na si James, nakulong pa si Pedro, anong impact nito sa iglesia? Yung iglesia, mabuti naman, nananalangin. Idinudulog na sa Panginoon ng buong buo yung kanilang kahilingan na, Lord, palayain mo si Pedro. Ngayon, lahat sila nananalangin, mga kapatid. Si Peter, dinakip siya, at ang sabi, binantayan siya ng 4 na tiga-4. Ibig sabihin, 16. Then that's understandable. 16 ang nagbabantay sa'yo kasi isa siyang high-profile na prisoner. Kung maalala ninyo, may mga high-profile prisoners at number 2, nakatakas na kasi si Peter sa Acts chapter 5 eh. Maraming mga apostol, binihag na rin nila, pero natakasan din sila. So, ini-imagine nyo, normal lang sa kay Paraon na pabantay talaga sa marami. Si Herodes. Normal kay Herodes na yung action na yan, ipabantay si Pedro sa maraganong kadami, 16. At hindi lang yung mga kapatid yung 2 nakatali sa kanya. So bago niya, so bago niya isiping tumakas dun sa gate, unahin niya muna yung 2 na nasa tabi niya. Kasi napakahirap nito. Pero may mahirap nga ba sa Diyos natin? Sinigurado lang ni Herod na walang kawala ito. Pero hindi niya alam, ang kalaban niya, yung Diyos mismo. At sigurado ko yung 16 na yun na talagang matamang nagmamantay. Hindi ito kagaya nung napapanood lang natin sa pelikulang Pilipino na yung bida kaya nakakatakas kasi may mga natutulog doon, may mga nagsusugal doon. Hindi ganun. Talagang bantay sarado si Pedro at talagang tinututukan nila. Nakatingin sila 24 hours. So, may nakatali siya. Pero ano yung reaksyon ni Peter sa lahat ng pangyayari na to? Sa verse 6, ano sabi niya? At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes ng gabi rin niyaon, ay natutulog si Pedro. Mamamatay ka na, bibitahin ka na, makukuha mo pang tumulog. Anong ibig sabihin nun? Makakatulog ka pa kaya? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, alam niya na God is in control. May confidence siya sa Diyos na kaya niyang matulog ng mapayapa kahit nasa bilangguan na siya at anytime maaari na siyang mahalin tulad kay James na pupugutan ng ulo. Pero may tiwala sa Diyos. Alam niyo, may ibang tagpo sa Biblia sa nakaraan na kung saan natulog din si Pedro nung nanalangin si James, di ba? Si Jesus Christ. Sabi niya, hindi ka ba pwedeng magpuyat lang kahit 1 oras?
That time, yung pagtulog niya is due to lack of faith. Pero this time, ang pagtulog niya is because he has overflowing faith. Alam niya na Diyos ang may hawak sa lahat ng pangyayari. Hindi niya kailangan alalahanin. Yun ang kailangan nating marating, mga kapatid. Walang pag-aalala kung mamamatay man siya. Iaalay niya yung buhay niya sa Diyos. Kung kinakailangan man mamatay siya, kagaya ni James, no problem with that. Pero mas buwan tiwala niya na hindi siya mamamatay. Kasi alam niyo, sa John, yung last part ng John, sinabi na ng Panginoon Kristo na darating siya sa old age eh. Naalala niya yon. Kung maalala niyo sa John, sa pagsasara ng John, sinabi sa kanya na he will reach old age. So naalala niyo, buong-buo yung content niya sa salita ng Diyos. So kung ano man ang mangyari sa kanya, God is holding his life. May kapayapaan siya regardless of the situation. Alam niya na Diyos ang nasa likod. May trust siya. Hallelujah. At sa madaling sabi, God released him in the prison. Pinakawalan siya, may anghel. Unang nakakalag yung iniisip natin mahirap, pero napakadali pala sa Diyos. Nakakalag siya doon sa dalawa, tapos nakalabas siya ng walang namamalayan, yung mga bumiyag sa kanya. At yun nga, nagdali-dali siya, tumakbo marahil siya, papunta doon sa bahay, sa lugar ng mga mananampalataya. Kumatok siya, ang nagbukas isang damsel na ang pangalan ay Rhoda. Si Rhoda, sa sobrang kagalakan niya, hindi niya man lang pinagbuksan si Peter. Tumakbo siya pabalik. At yung mga mananampalataya sabi, you are mad. Nung kinikwento na ni Rhoda na nakawala na si Peter, sabi sabi nila, you are mad. At kung babasahin niyo sa Tagalog yung translation, nauulol ka. Samantalang yun yung pinagdadasal nila. Di ba nananalangin sila natatakas na patakpal-palayain si Pedro, pero nung ginanap na ng Diyos, sinabihan pa nila yung nagbalita na nauulol ka. Ano ba yun? Naniniwala kaya sila na imposibleng ganapin ng Diyos yung panalangin nila? Na masyadong mahirap yung kalagayan? Mga kapatid, lesson sa atin to. When you pray, expect to be surprised. Isipin nyo, hindi mabibigo kayo sa Diyos na susurpresahan kayo ng Diyos. Mahirap sa kanila yun. Hindi nila na-foresee na pwede palang lumayo. Pero nanalangin, baka naman yung pananalangin nila, parang routine lang. Anyway, yun ang ginagawa ng isang taimtim na Kristiyano, na mabuting Kristiyano, kailangan manalangin. Pero actually, hindi dapat ganun. Dapat personal contact mo yun sa Diyos, dapat gaganapin mo hindi bilang isang tungkulin, kundi bilang isang pag-ibig, pagpapatuloy na pag-ibig para sa Kanya. Yung ipinapanalangin nila, yun na yung nagaganap sa kanila, hindi nila makuha matanggap. Hallelujah. Mabuti na lang, hindi yung kakulangan ng pananampalataya ng believers ang tiningnan ng Diyos. Ang tiningnan ng Diyos ay yung purpose niya, yung layunin niya. Hindi yung kakulangan ng pananampalataya ng mga nananalangin daw, pero nung maganap na yung pananalangin, hindi nila matanggap. Naniniwala ako mga kapatid na without faith, it is impossible to please God. At kailangan natin ng faith na kasing liit ng butil ng mustasa para makapagpakilos tayo ng bundok. Pero may mga times na we don't measure up to God's standard. But even that, God will still act kung may layunin siya. Kagaya nung kay Jonah, may layunin siya pero nag-disobey man si Jonah pero may layunin ng Diyos para sa kanya. Maraming tagpo sa Biblia magpapatunay talaga na kapatid na ang ating Diyos ay buhay at siya ay may kontrol sa lahat ng bagay. At maraming karanasan ng ating propeta na magpapatunay na ang Diyos ay nasa likod ng kanyang buhay. One time, a prophet was traveling, going home to Kentucky by plane. Bumagyo. Kailangan mag-emergency landing alam ko mga alam itong kwento na to. Nag-emergency landing yung eroplano sa Memphis. Okay? At kailangan niyang i-book ng overnight sa isang hotel. Ipinabook siya sa isang hotel, nag-stay siya doon at sabi, kailangan gumising ng maaga dahil alas 7 lilipad na yung flight papuntang Kentucky. So around 7 a.m. sa umaga yung flight, mga maagang gumising ang ating propeta at noon hindi pa naman uso yung email sa mga personal, mga snail mail ang ano niya. Sumulat siya ng ilang mga mails at sabi niya sa sarili niya, lalabas muna ako, punta ako sa post office, ida-drop ko to. So yun ang layunin niya. So lumabas siya at around 6 a.m. Remember, 7 a.m. yung flight 6 a.m. lumabas siya
naglakad-lakad siya, and nakarinig siya ng boses. Sabi ng boses, turn around, go back. Sabi sa kanya, go this way. So siya, bilang isang tunay na lingkod ng Diyos, naging masunod siya, sinundan niya yung sabi ng boses, pero wala siyang alam, di niya alam kung saan siya pupunta. Sabi na sa kanya, maglakad ka. Di naglakad siya. And while on his way, wala pa rin siyang kaalam-alam kung anong gustong pagawa sa kanyang Diyos. He was thinking, malilate na ako sa flight nito. Pero Diyos ang may sabi. So kailangan niya sumunod. Di lakad siya ng lakad, at may bumati sa kanya. Hello, Parson. Yung Parson pala, ang ibig sabihin pala ng Parson is preacher. Hello, Parson. Nagtataka siya ngayon, paano ako nakilalang preacher nito? Ngayon, sabi niya, kilala mo ba ako? Sabi niya, hindi. Sabi niya, pero nangusap sa akin ng Diyos. Nung alam mo ba, kinento niya yung talang buhay ng babaeng ito. Sabi ng babae, alam mo, nanalangin kami sa Diyos noon, nabigyan kami ng anak. Pinagkalooban niya kami ng anak. Ito na nga siya. Pero itong anak namin ito, napabarkada at nagkaroon siya ng isang social disease, syphilis, sexually transmitted disease, syphilis, napabarkada siya sa hindi mabuting barkada, kaya ito, at ang gusto namin sana sa kanya ay siya'y mailigtas ang kanyang buhay at siya'y tumanggap sa Panginoon. Yun ang sabi niya sa propeta. Sabi ng babaeng ito, pinaunawa sa akin ng Diyos na ako yung Shunammite woman. Pero kung ako yung Shunammite woman, asan ang aking Elisha? Yun ang sabi niya. So natulog siya ng payapa nung night before that, at ipinapakita sa kanya sa panaginip na merong isang preacher na paparating na ganito ang suot, na may dala pang briefcase. Kaya nung nakita niya si Brother Branham, asan yung briefcase mo? Sabi niya, ay naiwan ko dun sa hotel. Pero sabi niya, pero itong babae ito, naghihintay lang pala kay Brother Branham na babae. Si Brother Branham walang kalam-alam. Pinag-pray niya ngayon yung itong lalaki na to, na later on nalaman sa isang panibagong kwento uli ng propeta, nalaman na lang niya na tumanggap pala sa Panginoon yung lalaki yun. Gumaling yung lalaki, at dumating yung time, nagkita pa sila uli, na itong lalaki pa ito tumanggap na sa Panginoon at naging mabuti ang kanyang buhay. Isipin niyo mga kapatid, nagkataon lang ba yung bagyo na dumating na yun, na kailangan huminto siya sa Memphis para tumigil at mag-check-in siya sa nagkataon lang ba na kailangan niya mag-drop ng mail? At nagkataon lang ba na may isang babae na naghihintay doon, naghihintay ng kaligtasan para sa kanyang anak? God is behind every move. Kung kinakailangan, yung eroplano na yun mga kapatid, maaaring may mga important businessman doon. Maaaring may mga important meetings na attendan yung mga yon. Maaaring mayroong mga bakasyonista doon na mayayaman. Pero God doesn't care. Meron siyang gustong isang iligtas na tao. At kung kinakailangan, ipa-emergency landing yung eroplano yung gagawin ng Diyos. Just for one elect. He doesn't care kung may mas importante pang tao doon. Hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung kanyang layunin. Ililigtas niya yung and no one can prevent that. Not even Brother Branham. At si Brother Branham, nung tapos niya na, ipinag-pray niya na yung anak na yon. Late na talaga siya. 2 oras siya na late, mahigit. Dahil alas 7 yung flight, 9:45 na nung nakarating siya doon sa airport. Pero nagulat siya, sabi nung may nag-announce, last call for passengers of flight number blah 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 headed to Louisville, Kentucky. Ako yun na. Ibig sabihin mga kapatid, maging yung paglipad ng eroplano nun, pinigilan pa ng Diyos just for Brother Branham. You can see God's move. Tapos questionin natin siya sa mga nangyayari sa buhay natin. Do you think that is justifiable? Tingin nyo ba makatwiran yon? Tingin nyo ba na pag kumilos ang Diyos sa buhay natin, tingin nyo ba yun ay mga aksidente lamang? O yung kaya ay tunay na nasa layunin niya, nasa kaisipan niya before the foundation of the world? Isipin niyo mga kapatid, we may not be able to understand everything, but God knows everything. Isipin niyo may mga bagay na si Brother Branham hindi niya naisip kung bakit pinatigil yung eroplano. Nagmamadali siya marahil, pero kinakailangan mag-emergency landing eroplano. At lumalakad siya ng walang direksyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero God is behind that. Hallelujah mga kapatid. Kung ma-realize lang natin na God is behind every move, napakasimple sana ng buhay natin mga kapatid. We need not worry about tomorrow because we know who holds tomorrow. Amen. May napanood nga ako mga kapatid. I want you to share one video sa YouTube na napanood ko. Isa itong, kung familiar kayo sa larong chess.
Merong isang grandmaster sa chess na lumaban siya sa isang exhibition match, 1 versus 30. Hindi ito yung tipo na ako ang grandmaster at si 30 kayo dyan, isang chessboard. Hindi ganon. 30 chessboard, nakapalibot sa kanya, lahat yung kalaban niya. Imagine nyo kung gaano kahirap yun. Lalapit siya sa isa, titira siya. Lalapit siya sa titira siya. Lalapit siya sa titira siya. Hanggang sa 30. Imagine niyo yung hirap ng mga kapatid. 30 laro ang nilalaro mo all at the same time. At yung mga kalaban niya from all walks of life, merong mga high school student, may mga college student, may mga graduates, may mga amateur chess players, may mga iba't ibang klase ng laro. So isipin niyo, yung bawat 30 na yun, may kanya-kanyang laro yun. Ngayon, lalapitan niya. Siguro matagal na 1 minuto na mag-iisip siya, kakamot-kamot siya konti. Tapos yun, siguro mga more than 1 minute. Kung talaga mahusay yung kalaban, more than 1 minute, ganun nakatagal. At ang sabi, itong chess player natin ay talagang matalas ang memorya. Halimbawa, ako yung chess player, lumapit ako kay Brother Alex. Tinira ko yan. Babalikan ko siya after 29 players, babalik ko, ikutan ko lahat yan. Ngayon, pagbalik ko dun kay Brother Alex, naaalala ko pa kung ano yung position dun sa laro namin ni Brother Alex. At, hindi lang yun, 29 lahat yun. Naalala niya lahat ng bawat piyesa, bawat laro sa bawat isa. Alam niyo kinatapusan? Alam niyo kung ilan ang nanalo? 0. Walang nanalo kahit isa. Regardless kung anong igagalaw nung 30 yun, that player has the game in control. Ano kung i-move mo yung kabayo, kung i-sacrifice mo yung pawn, mag-castling ka dyan? Ano kung ipakain mo yung isa mong pyesa? Ano kung ipadama mo yung pawn mo? That man has the game in control. Regardless kung anong gagawin mo. Tao lang yun. How much more our God? You realize God is even greater than that chess master? Amen. Na He has everything in His control. Na regardless kung anong gawin natin, it doesn't count. Because He is in total control of our lives. At kung marirealize lang natin yan mga kapatid, kung marirealize lang natin na He is in total full control of everything in our lives, everything will be so smooth sailing na alam niya pala yung from start to finish, so what is there for us to worry? What is there for us to even grab the control from our God? You see? Gayahin natin yung ang ating Panginoong Jesucristo na nagpapasakop palagi sa kalooban ng Diyos. Na yun ang kanyang pagkain, ang sundin ang kalooban ng Diyos. At kung yun ang ating gagawin, lahat ay magiging isang simple sa ating individual man na buhay o sa buhay natin bilang isang iglesia. Sabi ng papeta, ang God sets a time and has a purpose for everything that He does. There is nothing that happens just accidentally to those who love the Lord and are called according to His calling. See, we are predestinated and everything works just right for that because He cannot lie. And He said that was so, that everything has its time, its season, and its way. And God is behind every move. Praise God. Let us all rise up, brothers and sisters. Let us pray. Oh, glory to you, O God, Almighty God and Father. We know, O Lord God, sa pamagitan ng mensaheng ito na you are in full control of our lives, O God. Salamat, O Diyos, dahil kami ay iminulat mo na hindi kami dapat ang kumukontrol sa buhay na ito. Hindi dapat pala kami ang manipulate sa mga sitwasyon na nasa amin. O Lord God, we may think that we know so much, Lord God, pero kung mga panahon na iniisip namin na may alam kami, rebuke us, O God. Help us realize that we don't know anything, O Lord God. Na we must always rely on your knowledge, on your wisdom, O God. Tulungan mo kami, O Diyos, Lord God, na huwag kami ang mga siwa ang mamahala sa buhay namin. Take the full control, Panginoon Diyos. You take the full control in our lives, O God, that we will be just still and know that you are God, O God. Na ano man ang mangyari sa buhay namin, we entrust to you everything na nangako ka, Lord, nga hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan hanggang sa wakas, O God. At yan ang kinakapitan namin, O God.
Hindi man kami nagiging masunurin pag minsan, Panginoon Diyos, pero alam namin na ang nakita mo ay yung perfect picture, O God. You saw us from eternity and you look at the perfect picture. We thank you, O God. Hallelujah, Panginoong Diyos. Salamat sa mensahe sa oras na ito, O Lord God. Help us be more faithful, Panginoong Diyos. Help us be more kagaya nung sinasabi na maging isang mga sanggol sa iyong harapan na walang ibang inaasahan kundi ang pagkilos mo, Ama. O Lord God, salamat sa message na ito. We help us to continue with our lives, with whatever we hear today na Lord, maging sandata namin sa paglakad sa mundong ito, Lord God. We don't know what is there tomorrow, but we know you hold our tomorrow, O God. At for us, that is good enough, Panginoon Diyos. We did not worry about what we have to do tomorrow. Lord God, take our lives, Panginoon Diyos. Be the captain of our hearts, Panginoon Diyos. Captain of our lives. O Lord God, we don't want to control anything, Lord God. Kapag may mga pagkakataon na pinipilit namin kontrolin ang buhay namin, Lord God, sawayin mo kami, Lord God, na may kabagsikan, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kami, O Diyos. O Ama, ang lahat ng papurit pagpaparangalay sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen.